because of what happened to me. Sabi ko, mukhang tapos yata ang karir ng buong pamilya ko. Sobrang sakit nun. Yung pinaghirapan ng tatay ko, Revilla, iningatan niya, pangalan. Tapos magigibanan dahil sa akin, parang napakasakit nun. Kasama na sa kasaysayan ng Pilipinas si Bong Revilla Jr. Hindi lamang bilang artista o senador, kundi dahil sa kanyang kontrobersyal na buhay. Mula sa showbiz, politika, mga anak sa labas at relasyon sa kababaihan, hanggang sa mga kaso ng korupsyon at malversation na umantig sa publiko at nag-iwan ng malalim na tatak sa kamalayan ng mamamayan. Isinilang bilang Jose Marie Bautista, lumaki si Bong sa anino ng ama niyang si Ramon Revilla Sr., ang hari ng agimat, artista at senador. Bata pa lamang siya, malinaw na ang landas na naghihintay sa kanya, ang kamera ang kanyang mundo at ang palakpakan ng kanyang musika. 7 years old pa lamang, lumabas siya sa pelikulang Tiagong Akyat at sa loob ng dekada 80s at 90s, tuluyan na siyang naging idolo ng masa sa pamamagitan ng mga action film gaya ng Alias Pogi at Kapitan Jailo. Baril sa isang kamay, hustisya sa kabilang kamay. Isang imahe na madaling ibenta sa bansang sawang-sawa sa tunay na kawalan ng katarungan. Ginamit ni Bong ang kasikatan sa showbiz bilang tulay patungong politika. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong 1995, pumasok siya bilang Vice Governor ng Cavite. Sumunod ang pagiging gobernador. Noong 2004, naging senador. Noong 2010, nanalo at nakakuha ng record na pinakamataas na bilang ng boto sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas noong panahong iyon, mahigit 19.5 milyong boto, patunay ng impluensya ng pangalan laban sa kakayahan o moralidad. Ngunit habang lumalaki ang kanyang kapangyarihan, unti-unting lumilitaw ang kwento sa likod ng kamera. Sa publiko, may asawa at 7 anak kay Lani Mercado, Brian, Jolo, Ina, Maria Alexandra, Jana, Franzel at RV. Ang pagkamatay ni Maria Alexandra, ang pang-4 na anak ni Bong at Lani, ay isang personal na trahedya na nag-iwan ng malalim na epekto sa kanilang pamilya at sa pananaw ni Revilla sa politika. Isinilang si Maria Alexandra noong 1990 at nabuhay lamang ng 26 days bago pumanaw dahil sa komplikasyon sa puso. Ipinanganak siya na may congenital heart defect o butas sa puso na nagdulot ng malubhang panganib sa kanyang unang linggo ng buhay. Sa isang talumpati noong 2012 kaugnay ng RH Bill, hayagang sinabi ni Revilla na naniniwala silang ang pag-inom ni Lani ng birth control pills bago ang pagbubuntis ay maaaring nakaapekto sa kalusugan ng bata. Ayon sa kanya, disiplinado si Lani sa pag-inom ng contraceptives ngunit nabuntis pa rin at isinilang ang bata na may sakit. Ang karanasang ito ang nag-udyok kay Revilla na bumoto ng no sa RH Bill dahil naniniwala siyang may panganib ang contraceptives sa buhay ng sanggol at ng ina. Sa kabila ng sakit, nanatiling matatag ang pamilya sa pamamagitan ng pananampalataya na nagbigay lakas sa kanila upang malampasan ang trahedya. Ngunit ang kwento ay hindi lamang tungkol sa ama at trahedya. Noong December 2024, hayagang inamin ni Bong na mayroon siyang anak sa labas, si Francis Luigi Revilla, anak niya kay Lovely Guzman, na dating girlfriend niya. Ayon sa mga pahayag ni Bong, nagkaroon siya ng relasyon kay Lovely noon panahong nagluluksa sila sa pagkamatay ni Maria Alexandra. Sinabi ni Bong na unfair para sa mga bata kung itatago ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya't hayagang kinilala niya si Luigi at tinanggap bilang bahagi ng pamilya. Bukod kay Luigi, inamin ni Bong na may iba pang anak sa labas, bagamat pinanatili niyang pribado ang kanilang mga pangalan upang protektahan ang kanilang buhay. Si Lani Mercado, sa kabila ng sakit at pagkabigla, pinili ang landas ng kapayapaan at pagpapatawad. Nagdaan siya sa proseso ng pagtanggap. Unang hakbang ay ang pag-unawa sa kalagayan ng kanyang asawa at ang kanyang mga anak, pangalawa ang pagtatakda ng hangganan para protektahan ang dignidad ng pamilya, at pangatlo ang pagtutok sa pagmamahal sa mga bata, hindi sa kasalanan ng ama. Tinanggap niya si Luigi sa mga family gatherings, holidays at mahahalagang okasyon. Pinakita niya sa mga anak ni Bong
na ang pagtanggap ay hindi pagsang-ayon sa pagkakamali, kundi pagpili na panatilihin ang pamilya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon siya ng lakas para tanggapin ang sitwasyon at maging haligi ng pamilya. Siguro talagang I stuck with our vows. Darating yung panahon na magkakaroon ng mga pagbabago and you are there. Ikaw pa rin yung magwawagi. So, tandaan ko nung nagkakasal ako nung mayor ako. Sabi ko, ang laging gusto ng demonyo ay sirain ang pamilya. Alam kong mahal At the niya end of ako. the day, Tanungin mo siya, maghiwalay na tayo. Hindi. Sabi niya hindi. Hindi. Nag-date ko one. Oo, maraming beses. Walay na tayo, ayoko na, pagod na ako. Oh. Hindi niya sabihin hindi. Sinasabi Ayaw. ko nga kung mamamatay Ayun, ako, mabubuhay muli siya pa rin ang pipiliin ko. Paulit-ulit yan. At mamahalin habang buhay. So, Sa politika, patuloy ang tagumpay ni Bong Revilla. Marami ang nagtatanong, paano siya nananatiling senador sa kabila ng mga iskandalo, anak sa labas at mga kaso ng korupsyon? Ang sagot ay komplikado. Una, ang kanyang popularidad bilang artista ay malakas at kilala. May name recall, may tagahanga sa buong bansa. Pangalawa, bahagi siya ng political dynasty sa Cavite. Ang ama, asawa at mga anak ay nasa matatag na posisyon, nagbibigay ng political machinery at vote base. Pangatlo, may track record sa serbisyo publiko, kabilang ang Mandatory Helmet Act at mga benepisyo para sa senior citizens at guro na nakikita ng masa bilang konkretong aksyon. Pang-apat, marami sa kanyang supporters ang tumitingin sa kanyang personalidad, charismatic, approachable at totoong tao dahil inamin ang mga anak sa labas. Sa kabuuan, mas pinapahalagahan ng botante ang popularidad, proyekto at alyansa kaysa sa moral na issue o personal na buhay. Sinong may sabi sa inyo magpapasok kayo ng pulubi dito? Hala nga namang ako! Hoy! Kahit na lumuhod ka pa sa harap ko, hindi kita lilimusan. Ang sakit mo naman magsalita. Oo? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako naparito para magmakawa sa'yo. Noong January 19, 2026, muling naaresto si Bong Revilla kaugnay ng mga bagong kaso ng graft at malversation sa umano'y 92.8 milyong Ghost Flood Control Project sa Bulacan, kasong non-bailable. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Sumuko siya at dinala sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, hindi sa Camp Crame, hindi sa espesyal na pasilidad. Taliwas sa kanyang detensyon noon sa Camp Crame 2014 to 2018, ang kulungan sa Payatas ay mas standard at mahigpit ang regulasyon. Sa Payatas, ipinatupad ang mahigpit na rules. Tinanggihan ang mga damit at gadgets mula sa kampo ni Revilla, obligadong magsuot ng standard na dilaw na preso shirt at jogging pants, nakabahagi sa selda na may 5 bunk beds, walang air conditioning at rasyon ng pagkain ay 100 pesos kada araw lamang. Upang maiwasan ang anumang pabor o familiarity sa mga preso, ipinatupad ang rotation duty ng mga gwardya, 3 shift, 8 oras bawat isa. At bawat papasok na custodial staff ay sumasailalim sa proseso ng guard mounting, isang formal na turnover at inspeksyon bago ang bawat duty upang matiyak na malinaw ang responsibilidad ng bawat gwardya at walang anomalya sa pagbabantay. Limitado rin ang panunungkulan ng warden, maximum 2 years, at mahigpit ang zero tolerance policy sa VIP treatment. Dahil dito, wala talagang magiging espesyal na trato at pantay ang lahat sa loob ng kulungan, isang malinaw na paghahambing sa mas maluwag at mas paboritong kapaligiran ng Camp Crame noon. Ngunit sa labas buo ang pamilya. Sila ni Mercado patuloy na nagdarasal, nananatili sa tabi ng asawa. Ang mga anak, lalo na sina Brian, Jolo at RV, ay nagpapatuloy sa politika. Si Ina bilang abogado ay bahagi ng legal na depensa ng ama. Buong pamilya ang nanatili sa kanyang tabi. Ngayon, habang hinihintay ang proseso ng hustisya, bumabalik ang tanong, hindi lamang tungkol kay Bong Revilla, kundi tungkol sa bansa. Hanggang saan natin kayang palampasin ang sikat at kapangyarihan? Hanggang kailan mananaig ang pangalan laban sa pananagutan? At kailan sasabihing sapat na ang pagtanggap natin sa kontrobersya, sa anak sa labas man o sa batas? Ang buhay ni Bong Revilla Jr. ay hindi lamang kwento ng isang tao. Ito ay salamin ng Pilipinas, isang bansang paulit-ulit na huhumaling sa bida,
Kahit malinaw na hindi lahat ng kwento ay pelikula. Sa sine may second take, sa politika may comeback, ngunit sa kasaysayan iisa lang ang hatol. At doon, ang pangalan ni Bong Revilla Jr. ay mananatiling nakaukit, hindi bilang artista o senador lamang, kundi bilang simbolo ng lipunang handang baliwalain ang kasalanan basta may pangalan at impluensya.